posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When being afraid is most natural. In spite of our faith and in spite of the Lord being very faithful, there are many fears that haunt even believers. Maraming kinakatakutan ng tao, maraming takot, at kumisan parang natural na lang na matakot. At ang ating pag-aaral ngayon, when being afraid is most natural. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos na mapagpatawad. Nililinis niyo kami sa aming mga karumihan. At kami ngayon Panginoon ay patuloy na lumalapit, humihingi ng pagpapala niyo na espiritual. Nawa ang iyong mga salita, ang iyong mga turo ang maging lakas namin. Enable us, Lord, to understand your word. Allow us to partake of your wisdom. May your teaching tonight heal, empower, love, support, sustain us. Pinagtitiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming puso. Nawa ay punuin niyo ng inyong mga katuruan. Pagalingin niyo ang mga karamdaman ng aming katawan, ng aming isip, ng aming emosyon. At kami nakahanda, Panginoong, magpatuwid, magpaturo, magpatama sa inyo. Salamat sapagkat kayo Diyos na nagtuturo. Dala-dala namin ang aming mga papuri, mga pasalamat, mga handog sa iyong harapan, at humihingi naman kami, Panginoon, ngayon ng pagpapalang espiritual. Bless us in the name of your Son, our teacher, our Lord and healer. Amen. When being afraid is most natural, what do the people of God do? Mark 4:35-41. Babasahin ko po sa ang bagong magandang balita, Biblia. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinahampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. At nawa lubos tayong pagpalain ng Panginoon sa pagkabasa ng napakahalaga, napakagandang kasaysayan na ito. Mark 4:35, at iisa-isahin natin ngayon yung mga verses na yan. That evening, Jesus said to His disciples, let's cross to the other side. So the Lord stated their activity, to cross the lake. Malinaw yon. Their goal was to cross the lake, their destination, the other side, the east side in particular. So malinaw na malinaw kung anong gagawin nila, tatawid sila ng lawa at pupunta sila doon sa kabilang pampang. This was also a promise. Because the Lord said, we're going to cross. This meant that they would reach the other side safe and alive. Dahil sinabi na we're going to cross. Hindi naman sinabi, we're going to sink. Ang sinabi, we're going to cross. The word should have served as an assurance of a safe journey. We should note God's promises concerning life. Maraming-marami. Halimbawa, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Although it is a very particular context, it is also a very general truth
about how God deals with His people. Sabi niya, meron akong plano para sa inyo. Alam ko kung anong gagawin ko sa inyo, at ito'y plano na kayo ay payamanin, hindi para saktan. Plano ito na para kayo bigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan. 1 Corinthians 2:9, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ang layo na ng narating ng isip ng tao, ng kanyang imahinasyon, hindi lang ngayong mga makabagong panahon, maski nung unang panahon. Napakarami ng naisip, nagawa in terms of arts, science, architecture, music. Pero sabi ng 1 Corinthians 2:9, wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig, wala pang isip na nakapag-imagine. Sa ganda, sa laki, sa lawak ng plano ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Siyempre, may plano ang Diyos para sa ating lahat at para sa bawat isa sa atin. Tulad ng may plano si Jesus sa mga disciples niya nung gabi na yun. At sinabi niya yung plano, makararating tayo, pupunta tayo sa kabilang ibayo. Mark 4, verse 35 and so on, or this is 36 this time. So they left the crowd and His disciples started across the lake with Him in the boat. Some other boats followed along. So hindi lang sila mag-isang bangka na tumatawid ng lawa nung gabi na yon, marami pang nakapaligid sa kanila at sumusunod. The disciples started their journey with Jesus. Sa dinami-rami ng mga bangka, yung mga disciples niya, kasama nila si Jesus dun sa bangka nila. So, naglayag. At first, it was uneventful. Parang wala namang kakaibang mangyayari. Normal lang. Mga kapatid, pagka kayo matutulog na sa gabi at parang wala namang nangyari sa maghapon, huwag niyo sabihin, ay wala namang nangyari, walang kakwenta-kwenta ang maghapon. O kaya wala man lang nangyari ng isang linggong nakaraan. Or ay, umaga na naman, isa na naman sa napakaraming mga karaniwang umaga. You must thank God for another usual day or night. Because there are people who go through unusual days and unusual nights. Yung uuwi kayo, matutulog kayo na parang wala namang kalatoy-latoy nangyari maghapon, pasalamat kayo. Maraming pamilya hindi matutulog sa gabi na yon. Kasi may lola, may kamag-anak, may tatay, may anak na namatay nung gabi na yon. Hindi sila matutulog just like you. Merong mga taong hindi lang gigising sila sa ordinaryong umaga kasi kung minsan hindi na sila nagigising. The very ordinariness and uneventfulness of a day or night should be cause for celebration. Biruin mo, walang dumating na trahedya sa buhay mo. Hindi ka nabagsakan ng eroplano, hindi ka nasagasaan ng motorsiklo, hindi ka nakain ng leon, hindi ka natuklaw ng ahas, walang nangyari, salamat. Okay, nagre-reklamo sa wala man lang nangyari sa maghapon na ito. Yung walang naganap na kalagim-lagim sa buhay natin, dapat na yung ipagpasalamat. So nagsimula yung biyahe kasama si Jesus, like people begin their life journey with God. And like believers begin with their faith journey with God. Laging ang Diyos ang simula. Siya yung Alpha, the beginning. At siya rin yung wakas, the Omega, the end. Kung ipa-fast forward mo ang buhay, beginning and end, nandun ang Diyos pareho. Parate. At nandun din siya sa gitna. So ano ang dapat ipangamba? Mark 4:37. Suddenly, a windstorm struck the lake. Waves started splashing into the boat, and it was about to sink. Yung parang walang kakaibang pangyayari ng paglalakbay nila ay sa isang iglap na iba. Bigla na lang na may dumating na malalakas na hangin at ipinaliwanag ito ng marami mga scientist. Kasi yung warm air na nandun sa may malapit sa ibabaw ng tubig sa Sea of Galilee, pag tumaas yun, lalo sa gabi, at sinalubong yun ng malalamig at malalakas na hangin sa taas ng papawirin na galing sa Mediterranean Sea, bagyo, instant bagyo ang bunga nun. Kaya bigla-bigla na lang nang bumabagyo ng walang babala. And life's and faith's journey could suddenly be rocked by waves also. Ang maganda sa kwentong ito, siya isang literal na kwento. Pero ang maganda palalo, siya rin ay isang talinghaga
isang symbolism ng mga iba pang maraming katotohanan sa buhay. Di ba ganyan ang buhay? Parang tahimik na tahimik ang buhay mo. Biglang-biglang may mangyayaring bagyo na hindi mo inaakalang darating. Mga biglang dagok ng kapalaran na hinding-hindi ka umaasang mangyayari. There are challenges and hardships, dangers and threats that suddenly present themselves to you. Life can have reversals. Yung mga ang yaman-yaman, biglang nagkalugi-lugi, biglang nadaya ng kapartner, something happens and you lose everything. Utang pa ang kinakauwian. Yung dating napakagandang kalagayan, biglang naiiba. Ang lakas-lakas, ang lusog-lusog, biglang natumba, namatay na. Wala man lang babala na may sakit pala. Ganun ang buhay eh. Kaya sabi ni Balagtas, ang buhay sa mundo sa isang kisap mata, ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. Kaya yung nakalipas na isang araw na hindi ka nagdusa, pasalamat. Kailangan ng tao nakalaan, nakahanda sa maaring mangyari sa buhay. People should be ready, people should expect, and people should adjust when waves begin to rock their lives. And waves not only rock the boat, sometimes waves threaten life itself. So itong mga sanay na sanay, bihasang-bihasa ng mga manlalakbay dagat, nangatakot. Kakaiba ang pagyanig ng kanilang sasakyang dagat doon sa napakalakas na alon at hangin na sumasalpok na tila ba magiba-giba ang kanilang bangka. Mark 4:38, Jesus was in the back of the boat with his head on a pillow and was asleep. His disciples woke him and said, "Teacher, don't you care that we're about to drown?" Napakasarap naman ng tulog ng Panginoon. Habang pagkalakas-lakas ng bagyo, siya namang inihimbing-himbing ng kanyang pagkakatulog at may unan pa. At hindi na makatiis itong mga disciples, ginising na siya. Hindi ba kayo nababagabag? Baliwala ba sa inyo na, heto, halos lubog na kami dito at lulubog na? So what was Jesus' reaction to the storm? This is the heart of the story. He relaxed and enjoyed it. Isasabihin nyo, si Jesus naman yan kaya niyang gawin. Don't forget that Jesus was fully human, although He was fully divine. So meron din siya noong maaring maramdaman ng karaniwang taong tulad natin. But He lived through it. He looked beyond the storm. He awaited the time when they would be ashore, that they would continue their task, their journey. So this was just a tiny interlude in an otherwise long story. Jesus knew how the journey would end. Sabi niya, dun tayo pupunta sa kabila. Pagkaalam mo how it will end, hindi ka masyadong maliligalig ng mga nangyayari sa kalagitnaan. Halimbawa, mag-asawa, nagsusumpaan kayo sa araw ng kasal, till death do us part. For richer, for poorer, diba? In sickness and in health. Nagpasya kayo kung paano nyo wawakasan ang inyong buhay may asawa, paghihiwalayin lang kayo ng kamatayan, sino man ang mauna o kung sabay. Pag yun ay buo sa inyong loob at hindi kayo natitinag sa inyong pagiging tapat sa sumpa na yon, ano man ang mangyari sa gitna, sa kalagitnaan ng buhay nyo, hindi kayo natitinag na masyado. Pero oras na bumitaw yung pananaw nyo sa pangakong sinumpaan ninyo nung araw na kayo ikasal, nagiging parang malalaki ang mga problema at kumisan parang hindi na nga masulutas pa. Sa kasaysayang ito, mga kapatid, we are taught how to react when we do not know how events would end. Isa lang naman talaga ay tinuturo dyan How would the event end? Halimbawa kayo, merong istorya ngayon sa buhay. Meron kayong crisis. May sakit ang mahal sa buhay. O kayo mismo ang meron. Wag naman. O kaya, dumadaan kayo ngayon sa financial crisis. Merong mga threat sa inyong buhay. Merong mga pagsubok. You don't know how it will end, di ba? Ang tinuturo ni Lord, difficult as it may seem, relax and enjoy it. No situation could be so perfectly bad that there is nothing to salvage
or there is nothing to enjoy. At isipin natin mga kapatid, lahat ng kilala nyo nagka-problema. Sariwain nyo sa inyong isip. Mga tiya, tiyo, kamag-anak, kaibigan, kakilala, kasama sa trabaho, kababayan, sobrang bigat ng nadaan ng problema 10 years ago, 15 years ago, 5 years ago. Di ba buhay pa rin sila? Ngayon, kung may namatay doon sa problema, o namatay na, sumama na sa Panginoon, pero yung mga iba at karamihan, di ba buhay pa rin? Kahit anong hirap. Kung minsan meron ka alam na problema ng taong to, sobrang bigat para hindi mo na malaman kung anong ipapayo, kung may maipapayo ka pa, o kung paano siya lalampas doon. Pero hindi kayo nakita ng 3 taon, 5 taon, ayun, buhay pa rin. Kasi, makakaraos at makakaraos ang tao kahit ano ang lampasan niya. Ang pinakamabigat na pwedeng mangyari sa kanya ay siya ay mabawian ng buhay sa bigat ng problema niya o sakit. Pero ang totoo, kung nangyari na yon, welcome pa rin dapat. Because to die is gain. To live is Christ. Yan ang kuminsan hahangaan ninyo. Ha? Buhay pa pala to, nakarecover pa. Kuminsan meron mga taong imposible ang pagkakautang, grabe ang mga sitwasyon, tapos hindi kayo nakita 5 taon, may tindahan na naman, may negosyo na naman, nakarecover na naman. You know why? Because Jesus is in us. Because God loves people. And God's solutions will never run out. Kaya dapat ating policy, at kung meron sa atin man ngayon, nawa ay wala, pero kung meron na dumadaan na sang sobrang hirap, ito lang ang lagi niyo sabihin, makakaraos din ako dito. Lilipas ito. Dahil hindi pwedeng hindi dumaan ng 1 segundo, 1001, dumaan na. Hindi pwedeng hindi dumaan ng 1 oras, hindi pwedeng dumaan ng 1 linggo, hindi pwedeng dumaan ng 1 buwan, 1 taon, kahit pigilin mo ang lahat ng relo, lalakad ang panahon. At pag lumalakad ang panahon, naghihilo ang mga sugat, gumagaling ang mga nararamdaman, nalulutas ang mga problema. Just stay alive, just be cheerful as much as you can, and if you can even relax and enjoy it like Jesus, kasi lalampas ang lahat ng problema. Hindi pwedeng hindi yan lumampas. Para lang yung panahon dumadaan. At kung sobrang baba na ng kalagayan mo, sobrang sad-sad ka na, ang baba-baba na, magpasalamat ka kasi wala ka nang pwedeng babaan pa. Aahon ka na. Kasi ang baba na wala na. Diba? Kaya sisimula ka aling umahon, ganun lang naman ang law of physics. And that's the law of the Spirit. Once you have learned the lesson, once you have survived the situation, you will look back to it. Lahat naman ng pinakamasarap alalahanin, actually, yung mga pinaghirapan mong nakaraan eh. Kumisa nga, nagiging katawa-tawa pa yung pagdating ng panahon. Basta nalampasan mo na. Mahirap lang habang nandyan ka. Basta tatandaan mo kapatid, stay alive. And you will outlive your problem. Hindi pwedeng hindi. Lumalampas ang kahit ano. So si Lord, alam niya, lalampas ang bagyong ito. Look, lumampas naman talaga, di ba? Si Lord, hindi siya nag-alala. Yung mga apostles, mga disciples, nag-alala. So kahit hindi sila lumubog, halos naranasan na rin lang lumubog sa nervyos nila. At ganun ang buhay. Ini-imagine mo pa lang ang problema, nagdurusa ka na. Pag dumating yung totoong problema, magdurusa ka uli. Ngayon, kahit hindi yung dumating, at least nagdusa ka na minsan nung in-imagine mo. Kaya dapat hindi mo ini-imagine ang pagdurusa. Nafa-fast forward eh. Tapos kung minsan hindi naman pala ipapalabas talaga, pero nakita mo na rin. Kasi in-imagine mo. Those that keep imagining very, very sad and very horrible things that can happen, suffer at least once when it doesn't happen. And when it does happen, they suffer at least twice. So pag nandun na at saka na lang, lumulubog ka na talaga, doon ka na lang lumubog. Pero habang hindi ka pa lumulubog, huwag mo isiping lulubog ka. Kasi kahit hindi ka tumuloy lumubog, tumaas na yung presyon mo, natakot yung nga iba, namamatay pa sa heart attack eh. Tapos, hindi naman natuloy, namatay na rin sila kasi sobrang nervyos ang inabot. No? The Lord slept through the storm. He did sleep. The disciples forgot the promise of Jesus, and the disciples forgot that fear could not stop the storm anyway. Kailan nyo tinutulugan ng problema?
Siyempre, kung may magagawa pa kayo, gawin nyo. Di ba? Nando kayo sa gitna ng dagat. Wala naman kayo ibang kakapitan. Wala naman kayong pwedeng pier na puntahan. Wala ka talagang magagawa. So that's when you relax. Kasi wala na eh. Kumisan nga yung sa kasidhian, sa kasobrahan ng problema, nagiging blessing. Kasi halos ayaw mo nang lumaban dahil wala ka nang mailalaban pa. At pag nangyari na yan, nagsisimula ka na magpahinga. At doon naman nagsisimulang kumilos ang Diyos. Pag nandun ka na sa dulo mo, wala ka na magawa, surrender ka na. Kaya kuminsan marami sa atin, mga kapatid, kailangan pang makarating sa kasukdulan. Kasi habang hindi pa dumarating doon, hindi pa natin hinahayaan ng Diyos kumilos. But of course, we practically do what can be done. But you should know when you should just say, Lord, everything is in your hands. I will not stress myself anymore. After all, you are God. What happened to the disciples? They got distracted by the waves. Nalimutan nilang tumitig kay Jesus dahil tumititig sila sa mga alon. And therefore, they got scared. Whatever you fear, you make your God. Pag kinatakutan mo isang bagay, isang tao, isang pangyayari, nagiging Diyos-Diyosan mo yon. At habang nagpapakita ka ng takot, lalong tumatapang yon. Aso man, nagpakita kang takot ka, lalong tumatapang yung aso. Diba? Subukan mo maghawak ng pagkalaki-laking pamalo pagka hindi umalis yan eh. No? Alam nyo ba na ang aso, naaamoy daw nila ang fear? Pag takot ka, kahit nagtatapang-tapangan ka, naaamoy nila, your body secretes a certain odor, an odor of fear. Kaya lalong tumatapang yung aso. Ganon din yung laseng, di ba? Pagkakasalubungot, ikaw umiiwas, lalo naman siyang tumatapang. Yung kalaban mo, tumatapang pagka medyo parang nasisimi ka at nagpapatalo. Ganon din ang lahat ng kinakatakutan natin. The more afraid you get, the more you empower the object of your fear. So they got scared and they focused on fear and drowning rather than remembering and believing Jesus' words. Hindi naman sinabi sa kanila, magbabiyahe tayo ngayon, tapos malulunod tayo sa gitna. Sabi, we'll go to the other side. Ano mga pangako sa inyo ng Panginoon na inyong kinlaim na noon pa, nung minsang high na high kayo sa spirituality, in love with the Lord, honeymoon period with the Lord, napaka-spiritual, may mga kinlaim kayo. Huwag niyong bibitawan yun. Because that will give you direction and that will keep you on going. Be calm and be peaceful and try to rest and even enjoy even a difficult journey. Sasabihin nyo, madali naman pastor yan nasabihin, pero sa totoo mahirap gawin. Totoo, mahirap pong gawin. Pero di ba mas mahirap naman yung kabila? Yung sige, matakot ka. O dagdagan mo pa. Ayan nagigiba na tayo. Lulubog na tayo. Pag lubog mo, lululong ka ng galong-galong mga tubig na hindi ka na makakahinga, mapupuno ka ng mga lumot-lumot sa lalamunan mo. Gusto mong yan ang marinig pagka natatakot ka? Di ba? Mahirap din yun lalo. Hirap maniwala, mahirap din hindi maniwala. So sa palagay nyo, saan ka na dapat pa? Doon ka sa manalig kasi yun ang tinuturo ng Diyos. Manalig ka. Pwede ka naman hindi manalig, pero mas mahihirapan ka rin naman eh. Hindi naman giginhawa yung buhay mo kung hindi ka na nanalig. Di manalig ka na lang. Mark 4:39, Jesus got up and ordered the wind and the waves to be quiet. The wind stopped and everything was calm. May comedy dito. Dapat yung mga disciple ang pinaquiet ni Lord no? Tapos sabi, quiet! Natutulog ako. So, ang bait-bait talaga niya. Hindi itong mga bungangerong mga disciple ang pinatahimik. Yung alon, yung hangin, at itong nangyari naman yon, tumahimik na rin itong mga natatakot. The wind and the waves were ordered to be quiet and they obeyed. Minsan mabuti pa yung alon at hangin, nakikinig kay Jesus. Yung mga disciples niya, tayo ngayon, pahirapan kumisang makinig. Sabi sa Job 25:2, God is in control and rules the heavens. God is in control of the heavens. You are in control of your heart. Ipaubaya sa Diyos ang pagkontrol sa buong kalikasan, sa buong kapaligiran. Pero responsable ka sa sarili mong puso na kontrolin yan. Why? Because God doesn't control your heart. God gave us free will. Only you
can control your heart. Only you can decide if you like to be afraid or not. Only you can decide if you like to obey or not. It is your call. Meron kang ganong kapangyarihan, kapatid. Tatandaan nyo, pag natakot kayo, maaring hindi sa inyo nagmula yung takot, pero pumayag kayong takutin kayo, kaya kayo natakot. Kayo ang nagpasimula. Sila ang nagpasimula, kayo nagpatuloy. Pero maraming takot, tayo rin yung nagpapasimula, tayo pa yung nagpapatuloy. Pinapahirapan natin ang ating sarili. Kaya maraming utos, turo, paalala, tagubilin ang Panginoon, fear not. Isang magandang project sa buhay, hindi lang magbawas ng pounds, magbawas ng kinakatakutan. Bawat kinakatakutan mo, amo mo yan. You either change the waves, but probably you cannot, so you change your attitude. Kaya nyo bang utusan yung waves? Pero hindi yata, si Jesus yata ang gumagawa nun. Pero sabi nga niya, kung talagang nanalig ka, kahit bundok, utusan mo, susunod eh. Pero ipagpalagay na nandun tayo sa level na baka naman pang kay Jesus yung ganyang mga uri ng proyekto. So I cannot order the waves. You cannot change the waves, but you can change your heart. Hindi mo pala mabago yung sa paligid, paguhin mo na lang yung attitude mo tungkol sa nangyayari sa paligid. Tulad ni Jesus, yung perfect example niya. Everybody had a reason to worry, but the Lord showed them a way. Sleep. Iba yung kanyang pananaw. May nagalit sa'yo, nagalit ka ba in return? Hindi mo kayang kontrolin yung galit niya sa'yo, pero yung galit mo sa kanya, kaya mong kontrolin yun. Merong mga gumagawa ng masama sa'yo, kaya mo bang kontrolin yung kalooban nila? Hindi. Pero kaya mong kontrolin yung kalooban mo kung gagantihan mo sila or not. So, ganun din yung mga waves, mga kapatid. Hindi natin kayang kontrolin. So, mag-focus na lang tayo sa pag-control sa ating sariling emotion, sa ating intellect, sa ating puso. John 16:33, the Lord speaks, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So the Lord does not promise a trouble-free life. Sabi nga niya, magkakaroon ng gulo, magkakaroon ng hirap, magkakaroon ng problema. Pero ito na lang ang tatandaan nyo, nalampasan ko na lahat yan. At dahil nalampasan ko na, mauunawaan ko kayo pag kayo yung dumadaan doon. At dahil lampas na ako, kaya ko kayong sagipin, kaya ko kayong tulungan. Huwag kayong humingi ng exemption na dumaan. Dadaan kayo. Ang alalahanin nyo lang, nandito ako, nalampasan ko na yan, lahat ng uri ng pagsubok, lahat ng uri ng tukso, at naipasang lahat ng Panginoon, qualified siya ngayong tumulong sa lahat ng tatawag sa Kanya. Sa bagay dun sa kwento, nung tumawag sa Kanya yung mga disciples, sinunod naman niya yung hiningi, di ba? Pinatahimik niya. So pwede din nating hingin sa Panginoon, patahimikin niyo po. Pero mas madalas mga kapatid, kaysa hingin nating patahimikin ang kapitbahay, patahimikin ang nasa paligid, hilingin natin sa Panginoon, patahimikin niyo po ang puso ko. Tulungan niyo ako na kahit bunganga ng bunganga tong nanay ko, makatulog ako dahil may pasok pa ako bukas. No? Kaysa sa hayaan mo na magulo ka ng magulo, yun ang hingin mo. Kaysa baguhin niyo po ang nanay ko, mas madaling hingin mo sa Diyos na ikaw yung baguhin kasi may otoridad ka sa sarili mong buhay. So pwede mong ilapit sa Panginoon, pero yung makikialam ka sa kalooban ng may kalooban, hindi yata ganun yun. Laging baguhin niyo po ang asawa ko, di hingin mong baguhin niyo po ang attitude ko sa asawa ko. Sa dinami-rami ng medyas niyang nagkalat dito. Diba? Ipagsasabit mong lahat at hingin mo sa kanyang lagyan niya ng regalo sa loob. Baka sumaya ka pa. Kesa sa galit na galit ka. May mga bagay kasing halos hindi mo na mabago eh. Ang baguhin mo na lang yung reaction mo. Sasaya ka, sasaya ang mundo. Mark 4, verse 40. Jesus asked His disciples, why were you afraid? Don't you have any faith? So Jesus asked, why were you afraid? Itinatanong pa ba yun? Nakakatakot naman talaga yun nangyari. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, oo, nandun ako sa nakakatakot. Pero ba't di kayo mag-concentrate sa mga pangako ko? O kaya eto, kanina pa pala yung bagyo na yan, mag-iba-giba na, ba't ngayon nyo lang ako tinawagan? Sana lumapit kayo mas maaga, pinatahimik ko na yun ng mas maaga, natahimik kayong mas maaga.
Ba't inaantay nyo pa na halos mapuno na ng tubig yung bangka at magkalansag-lansag na bago kayo tumawag? Ikita nyo, pagkatawag nila, sinunod yung hiling nila. Alam nyo na kung ano tinutumbok natin mga kapatid. Sa buhay natin, kung isang giba-giba na tayo at lansag-lansag bago tayo lumapit sa Diyos, agahan na lang. Nagsisimula pa lang yung problema, nagsisimula pa lang yung mga suliranin. Get the Jesus solution right away. Don't try to do it on your own. Tapos pag ang laki-laki na ng damage, lalapit ka rin naman, lumapit ka na agad. Nakikipagtikisan ka sa Diyos, nagmamatigas ka, pagka naman gutay-gutay ka na, durug-durug, gula-gulan nito at wasak-wasak, susuko ka rin, sumuko ka na agad para hindi ka ma-damage. Agahan ang paglapit kay Jesus. Huwag nang patagalin pa. Sabi, how to have faith in such a situation? Just believe. Nandun na lahat yun eh. Hindi kayang ipaliwanag. Kayo kailangan, assignment nyo yan kung paano kayo mananalig. Kasi hindi naman na ituturo ang pananalig eh. Kailangan turuan nyo ang sarili nyong manalig, sanayin ang sariling manalig, kasi lahat nagagawa ng nananalig. Sabi mo, mahirap manalig, but there's no choice. Nasusukol ka na, nakukorner ka na, pananalig na lang ang tanging pag-asa mo. So it is one important gift of God, the gift of faith, that we should continuously develop and put to good use. Not believing will not save anyway, at mas mahirap pa. At sabi ng Panginoon, don't you have any faith? Meron naman silang faith. Ginising nga nila dahil nagpapatulong sila. Kaya lang medyo atrasado yung pagtawag nila. O kaya, kung mas malalim yung faith nila, yun ang ginagawa ng master na tulugan nila. Pero admittedly, mahirap gawin yun. Pero ganun nga, di ba? Halimbawa, meron kayong mahal sa buhay, malayo, hindi niya naman makontrol kasi hindi naman kayo pulis, hindi naman kayo Holy Spirit, hindi naman kayo anghel, hindi niyo malaman nasa panganib ba o wala. Ano naman talaga ang mapapala niyong mag-alala? Tapos yung pala, ini-imagine nyo lang. Kaya kumisan alala ang magulang, wala ang anak. Alam niyo mga magulang, napakayaman ng imahinasyon. No? Sa mga nangyayari sa anak habang wala pa. Ang mga asawa, napakayaman ng imahinasyon kung nasa ng asawa niya habang wala pa. Ang pag-alala, gano'n na lang. No? Yun naman pala hindi. So, ano yung nangyari sa pag-alala? Kinain ka nun, winasak ka nun, pinahirapan ka nun, sinira ang kalusugan mo. Hindi mo naman talaga alam. So, mahirap gawin, pero mas mahirap na hindi gawin, na magtiwala, manahimik, lalo't wala kang kayang gawin sa panahon na yon. How can you have faith? Practice beforehand. Kailangan pagsanayan yan at humingi ng pananampalataya. Luke 17, 5-6, the apostle said to the Lord, increase our faith. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Pero humingi sila. Isa sa mga mahalagang desisyon, mga kapatid sa buhay, is to decide to believe. It's a decision. Maniniwala ka ba o hindi? Decision yun. You have to decide that you will believe God's promises. Mark 9:22-24, but if you can do anything, take pity on us and help us. Sabi ng mga may karamdaman kay Jesus. If you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Sobrang ambivalence ng taong to, no? Nananalig daw siya, pero tulungan siya na malampasan niya ang kakulangan niya ng panananalig. So may konti, pero hindi sapat. Sabi ng Panginoon, bakit ako tinatanong nyo kung kaya ko kayong paghimalaan? Hindi ako ang issue dito. Ang issue ay kayo. Nananalig ba kayo? Kung nananalig kayo, sabi niya, pwede yan. Pero kung hindi kayo nananalig, hindi yan pwede kahit nandito ako. Yung pananalig nyo ang magpapatupad, hindi ako. Ang gandang pag-aralan, halos lahat ng himala ng Panginoon, sinasabi niya, do you believe that I'm able to do this? Yes, Lord. Sasabihin niya, well, according to your faith, it will be done to you. Yung woman who was bleeding was healed. Sabi niya, your faith has healed you. Go home. Laging ikaw, yung pananalig mo. Kaya kailangan din na-develop yun. Pananalig, pananampalataya.
Faith can change the situation. And yet there's also another change that can happen. Faith can change your attitude. Whether the situation or your attitude changes, it will benefit you. Mark 4, verse 41, last verse of our story. Nung makita nila na pinahupa ang ulan, ang bagyo, ang lahat-lahat, now they were more afraid than ever and said to each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Parang comedy. Napansin nyo ba? Nakakatawa. Kanina, takot na takot sila sa bagyo, sa alon. Nung pinatahimik ng Panginoon, mas natakot sila. This time, sa Panginoon na sila natakot. Sabi niya, sino to? Bakit kahit alon, napapatigil niya? Kanina, takot sila doon. Nung pinatigil yun, nilipat lang nila yung takot nila dito. Mas matindi pa. Alam niyo kung bakit? Ang mga taong ito, tulad ng marami sa atin, ang talagang libangan, maghanap ng kakatakutan. Yung ba naman nagbabayad ka ng magkano para manood ng horror? Anong hinahanap mo? Di ba? Naghahanap ka ng sakit ng katawan. Naghahanap ka ng alalahanin. Yung magbabayad ka para manood ng dramang iyak ka ng iyak. Di ba? Anong hinahanap mo? Lungkot. O ngayon, manonood ka ngayon ng mga pornography sa internet. Anong hinahanap mo? Di ba tukso? So, ang tanong, kung anong hinahanap mo sa buhay, yun ang magkakaroon ka. Baligtarin natin. Anong meron kayo ngayon? Nandyan yan, kasi yan ang hinahanap nyo. Sasabihin nyo, ano? Hindi naman ako naghahanap ng sakit ha. Bakit ang dami kong sakit? Puro sakit nga ang topic mo pag may kausap ka eh. Di ba? Puro, anong presyon mo ngayon? Tapos contest kayo, pataasan. Sugar ko nga, mas mataas eh. Ako nga, may palpitation, ang liver ko. Usap-usapan na ganyan. Huwag niyong sabihin na hindi niyo hinahanap. Pag sinasabi na inyong bibig, panalangin yun. Kahit walang amen sa dulo, walang in the name of Jesus, pag sinabi nyo, pag inisip nyo, panalangin. Every thought, every word is a prayer. At sabi ni Lord, ask and it will be given you. So, you want to know what you have been asking for? Just look at what you are getting. Yun ang malaking deception. Hindi mo napapansin, nagdadasal ka na pala. Pagka namimintas ka ng kapwa, puro negative words, negative yung sinasabi mo, sa palagay nyo, yun ang tanim mo negative, anong bunga mo? Negative. Yung bang pinag-uusapan nyo ang aanin? No, wala kang power over him or her. Meron ka lang over yourself. So lahat ng nirelease mong power, energy, prayer, sa'yo babalik. Alam na yan ng mga tao nung araw pat mga bata, sabi nila, talbog sa akin, dikit sa'yo. Ganun ang prayer, ganun ang criticism, ganun ang chismis. Kaya yung mga iba nagtataka, may sakit kayo, I'm sure lagi niyong topic yan. O kaya laging iniisip, ako, anak, baka ka mabundol, baka mahulog ang bata, baka mabasag ang pitsil. Nangyayari talaga kasi sinabi niyo na eh. At tulad nga ng sinashare ko sa iba, yung mga sabi natin, manghuhula, hinulaan ka, ganito, ganyan, ganyan, mag-abroad ka, ganyan, di ba? Bla, 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 bla. Natupad. Hindi naman natupad yun dahil nakarating yung isip niya sa future. Sino makakarating sa future? Diyos lang. Sinabi niya kasi, tas naniwala ka, kayong dalawa, nagkutsabaan, natupad. Because when two believe together, when two agree, it will happen. Mag-asawa kayo, sabihan kayo, impyerno itong buhay natin. Oo, talagang impyerno. Agree kayong dalawa, anong ina-expect nyo? Heaven? You say it. You believe it, it will happen. So, tingnan nyo ngayon mga kapatid, kung anong bahagi ng buhay nyo ang ayaw nyo nandyan. Nandyan yan dahil lagi nyong topic, iniisip, or kinakatakutan. Kasi yung kinakatakutan mo, yung nalalapit sa'yo. Subukan nyo, meron parang maton, huwag sana sa akin lumapit, huwag sana sa akin. Sa inyo lalapit yun. Subukan nyo lang. Diba? May mangungutang, huwag sana sa akin, huwag sana sa akin. Talagang lalapit na kayo agad. Kasi sinasabi nyo eh. Kaya sabi ng Panginoon, watch your words, you will be held accountable for every word you say. Ang ibig sabihin lang nun, hindi lang sa judgment day. May bunga sa buhay mo ngayon, bawat sinasabi mo. Because there's power in the spoken word. God says, let there be light, and there's light. Di ba? Sinabi lang natupad, God is in you. Paano ngayon yun? May power ang salita mo.
So, mabwisit na buhay to. Tapos nagtataka ka kung bakit nagkakaganyan ang buhay mo. Ang hirap-hirap ng buhay. Siyempre, maghihirap ka, sinasabi mo eh. Sabi mo, wow, ang sarap mabuhay. Subukan nyo lang paulit-ulitin. Di ba? Hindi man mabago talaga yung sweldo nyo, mabago yung ugali nyo, mag-e-enjoy na rin kayo niyan. Change your vocabulary. Change your prayer. And you will change your life. Ito mga taong itong natatakot, nagsisimula pa lang siguro yung biyahe nila, baka tayo lumubog. Mukhang delikado. Maraming alon. Kaya ayan, lumalakas sa alon. Ayan, palakasan ng palakas. Siyempre, sinasabi mo eh. Nung sinabi ni Lord, tigil. Di ba tumigil? The power of the spoken word. Hindi lang ang Panginoon ang meron nun. Dahil tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Whether you like it or not, there's power in your words. So you choose how you will open your mouth. Bless your life. Bless the people around you. Bless your children. Hindi yung bless your biyanana, very important. Hindi yung pag may kausap kang kamag-anak mo, yung biyanan mo lagi ang topic mo, negative. So pag uwi mo, negative talaga siya. Yun ang sinasabi mo eh. So maraming bagyo sa buhay natin, huwag niyong pansinin. Si Jesus, ang ginawa niya, tinulugan. Bakit mo papansinin? Anything that you give attention to, you actually what? Affirm. Ina-affirm mo eh. Kaya kung minsan meron diyang malaswang mga jokes, huwag kang tumawa, huwag ka rin sumimangot, parang wala lang. It's the best way to react to something that you don't like. Huwag mong bibigyan ng affirmation, ng attention yan. Sabi kasi, seek and you will find. Now people seek fear, so they're always afraid. Lagi kang nanonood ng balita sa TV, matatakot kang mabuhay. Wala ka nang narinig kundi mga global warming, mga bulkanong puputok, mga lahat-lahat. Yung mundo, alam niyang ginagawa niya. At napakarami ng panahon na ginamot ng mundo yung sarili niyang sugat. No? Kasi creative din ang mundo, creation niya ng Diyos. Yung hindi mo kayang problemahin, ba kaya mong problemahin kung puputok ka mga 50 volcano sabay-sabay? Talagang ini-imagine mo pa lang yan, mahihirapan na yung loob mo. Tapos manonood ka ng mga sine na yung mga lumubog ang buong Amerika, yung ganyan-ganyan, mga natunaw may mga malalaking planeta ang babangga sa mundo. Bakit ka nag-aaksay ng pera sa mga ganyan mga pelikula para katakutin? May magagawa ka ba? Liba na lang siyempre kung ikaw si Darna. Di ba? Lulunin mo yung planetang darating, no? Dahil ikaw si Darna. Pero kung hindi, bakit hindi mo tingnan yung mga pangako ng Diyos, yung mga magagandang mga katuruan? Seek and you will find. Seek and you will find. Merong mga gustong-gusto magka-boyfriend, pero kung magbihis parang madre, ano sinasabi ng damit mo? Huwag mo akong lapitan, dasalan mo lang ako mula sa malayo. Kaya hindi ka magkakanobyo. Ang tuling damit mo is a prayer. Hindi ko naman sinabing ilabas mo yung puso, drawingan mo ng mga tato. Pero ang point, lahat ng ginagawa natin attracts. Kaya kumisan may laging nadudukutan. Bakit kaya hindi mo dudukutan? Nakikita mong dudukot, nakalawit dito yung mga pita-pitaka mo, sinasabi mong dukutan mo ako. Kaya hindi ba, napapansin yung mga kapatid, yung nawawalan ng cellphone, laging siyang nawawalan. Pag may nawalan siya nang siya yon. Kasi yung kaburaraan niya, hinihingi niyang mawala yung cellphone niya. O cellphone, iiwan kita dito ha, mawala ka dyan, mawala ka dyan. Kasi kung saan nilalapag, tapos magtataka, nawawalan. Prayer din yan, body language yan eh. Kaya mahalaga, conscious tayo, kung anong pinananaligan. Believe, and it shall happen. Sabi niya, seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Diba? Ask and it will be given you. What you find is what you really seek. Seek faith instead of unbelief. Makinig kayong mabuti mga kapatid. Magbabasa kayo ng mga libro ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Magbabasa kayo ng mga libro na naggumigiba, umuuga sa inyong pananalig. Ano magiging bunga? Hihina ang pananalig nyo. Doon kayo tumingin eh. Tapos magtataka kayo, humihina yata ang pananalig ko. Ano ba pinagbababasa mo sa buhay? Ano pinagpapanood mo? Tapos magtataka ka, ngayon, humina ang pananalig mo, nakabuti ba sa'yo? Kung hindi nakabuti sa'yo, tigil-tigilan mo yung mga nagpapahina sa iyong pananalig. Sumama ka sa mga tao nagpapalakas sa iyong pananalig, gumawa ka ng mga activities na nagpapatibay na yung pananampalataya, dahil yun ang armas mo sa napakaraming mga hirap ng buhay.
Ipinoprotect mo rin yung faith mo. Binabantayan mo kung anong tinitingnan. When being afraid is most natural, what do the people of God do? Be unnatural. Huwag ka maging natural kung yan ang natural matakot. Be supernatural. Because we have a supernatural God. Be spiritual. And you will transcend. So practice before and while the waves rock your life. Kaya yung si Balagtas, gusto-gusto kong i-quote Kasi grabe ang drunong niya sa paghahanda sa mga ganyan. Sabi niya, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat tibayan ng dibdib. Ang laki sa tuway walang pagtitiis, anong ilalaban sa dahas ng sakit. So pinagpapraktisan mong mahirapan, para pag dumating yung tunay na hirap, sanay ka na. Training yan. Tinetrain natin ang mga anak na mahirapan. Kaya kahit marami kang katulong, pagawain mo sa bahay. Kahit marami kang pera, bigyan mo ng limitadong allowance, hindi ka nakakatiyak na baka dumating ang panahon, wala kayong pera. Dapat may practice. May practice. Binibigyan natin sila ng mga pets. Huwag lang sawa o yung mga leon dahil baka kainin sila kung lumaon. Kasi yung mga pet, mas mahaba usually ang buhay natin. So yung mga pet, mga dogs, 9-10 years, normally, sumasakabilang buhay na yan. So, napapractice yung mga bata na may namamatay para pagka kayo na yung namatay o mga tao na may practice sila kahit paano. Kailangan may practice ang tao, hindi bigla ka nalang sinampal ng tadhanang, wala kang preparasyon. At iyan, ang hirap sa mga magulang na sobrang layaw ang ibinibigay sa anak. Walang practice. Lugi ang mga batang ito when you're no longer around to protect them. Pinagpapraktisan ang ganyang mga bagay. Going back to our story, you're going through difficulty, just believe. Do what you can, and when you have gotten to the end of what you can do, sleep out the storm. Tandaan natin, lahat ay lumilipas, lahat ay nalalampasan. O mga kabataang umiibig, may mga nagpapakamatay pa dahil iniwan ng girlfriend o boyfriend, hindi ba? Akala nyo lang yun. Lumampas lang kayo ng hirap na yan. Kung minsan magpapasalamat pa kayo, ay, salamat. No? At nakalaya pala ako sa kanya. Pero habang nabubulag kayo sa pag-ibig, akala nyo, the end of the world na. Pero, lampasan nyo yan. Ano man ang hirap na dinaranas natin, lampasan nyo. Kung minsan, meron kayong konting-konting itinabi, pinaglalaanan nyo, nag-impok kayo at napakahalaga sa inyo yon. And then, may mga tao na biglang nangailangan, ang pinupuntirya yung sinave nyo, pero napakahalaga sa inyo yung savings niyan, talagang may paglalaanan kayo, tapos hindi nyo matiis sila. I heard somebody said these very wise words. Sabi niya, hindi mo kailangan ibigay ang pera mo sa kanila, kasi makakaraos din yung mga yan. Kahit hindi mo ibigay ngayon, makita mo next week, nandiyan pa sila, next month, nandiyan pa sila. Ayun, ganun. So, hindi mo kailangan laging magdusa dahil baka hindi sila makaraos. Makakaraos sila. Kasi yun ang buhay. Life always finds a way. Hindi mo kailangan masacrifice para lang sila itawid. Hindi ka tagapagligtas ng daigdig. No? Si Jesus yun. Kaya kuminsan, hindi mo kailangan lagi magpakasakit to the point na so inisaintabi mo na ang sarili mong buhay, inisaintabi mo na ang mga pangarap mo dahil ito. Kung hindi mo man ibigay yung napakahalaga sa iyo na yun, makakaraos din yan. Kasi buhay siya And life is the primary duty of life. Lahat ng nabubuhay, gagawa ng paraan. Kung naniniwala nga kayo sa Jurassic Park, pati mga dating dinosaur, nabubuhay pang muli. Gumagawa sila ng paraan. Yung tao pang buhay ngayon, kumisan kasi sobra nating nasasakripisyo ang sarili para sa luho ng mga kamag-anak nating batugan. Di ba? So kailangan mo, makakaraos din yan. Hindi daw makaka-enroll yung anak niya. Makaka-enroll din niya next sem. Darating at darating yun. Kung talagang gusto nilang mag-aral, kahit abuti silang 20 taon, makakatapos din yan. Hindi mo kailangan laging extricate yung mga tao sa mga self-made problems nila. Lalong-lalo kung yung napakahalaga sa iyo ang isa-sacrifice mo. Ayaw din naman ng Diyos na lagi kang nasasakripisyo. Akala natin kabanalan yun, kagustuhan ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Yung minamahal mo, hinahangad mo, minimithi mo, gusto rin yun ng Diyos para sa iyo. Huwag mong laging isinasacrifice para sa mga taong hindi naman sila nagsasacrifice para sa sarili nila, tapos ikaw yung masasacrifice. Kailangan iniisip natin itong mga ganitong bagay. May bagyo sa buhay nila, lilipas din yan.
makakaraos din sila. Parang yung sa mga tukso, kahit anong tukso, nalalampasan din naman. Ganon din ang pagsubok. As in temptation, so in difficulty, these two will pass. So tulugan ang bagyong di kayang pigilin. We are the scared apostles. Kaya natin pinag-aaralan, tayo yun eh. Ang tanong mga kapatid, what are your waves? Ano yung mga alon na tumatakot sa inyo ngayon? Tumatakot noon at maaaring tatakot pa bukas. Who is with you in the boat? Yun ang dapat nating alamin. If the Lord is your Savior, if the Lord is your friend, Jesus is with you in the boat. And remember this, a man dies only once. Minsan lang namamatay ang tao, di ba? Pero pag lagi kang takot, maraming beses kang namamatay. Minsan lang yan. Pag dumating na, tsaka mo harapin. Pag hindi pa talaga totoong nangyayari, you've got to learn also to sleep through it. Fix your eyes on God, not on the storm. And even that storm will pass. Ama namin sa langit, ituro mo sa amin kung anong personal lessons ng kasaysayang ito para sa buhay namin. Ano ba ang mga bagyo na ngayon ay hinaharap namin? Huwag kami doon mag-focus, O Lord, kundi sa inyo. Huwag yung nakakatakot ang lagi naming isipin, kundi yung nakakapagpalakas ng loob. Huwag yung mga sumisira sa aming tibay ng pananalig, kundi doon sa bumubuo at nagpapatatag pa nga. Turuan mo kaming disiplinahin ang mata kung saan titingin, ang tainga kung anong pakikinggan, ang puso namin, turuan mo kung ano ang tatanggapin at tatanggihan. And this is my prayer right now, O Lord, for everyone who's here, who may be going through storms. Ipaalala mo sa amin, lilipas din to. Ang mahalaga, we remain and stay alive, we focus on you, and we do whatever is possible, the best that we can do, and teach us also, Lord, how to rest in spite of the storms in our lives. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, humingi pa sa Panginoon ng mga personal, napaka-personal at pribadong katuruan mula sa kasaysayang ito. Let's be silent before the Lord in a moment of private prayer. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang When being afraid is most natural. Pagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piringman sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, magkapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay. Sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang
Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay. O Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa kinumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di Bakit hindi naaalagaan ng mga lumang bahay? May kinalaman siguro yung pagdating ng kulturang Amerikano sa atin na nilait-lait yung sa tingin ng Amerika ay makalumang kultura ng Catholic Spain. Kaya naging mga makabagong Pilipino ay hindi sila natuwa sa mga luma nilang bahay at ginaya naman nila yung American architecture, yung bungalow. Nawala yung silong, nawala yung malalaki mga bintana, nawala yung aesthetics at function na bagay sa buhay Pilipino. At isa pa dyan, maraming mga Pilipino kasi kulang tayo ng pangunawa, ng appreciation sa ating cultural heritage. Kaya hindi natin ikinatutuwa yung mga luma. Tapos, superstitiously speaking, na-equate pa nila yan sa mga multo, sa mga kababalaghan at mga horror. Kaya lalong kumonte ang nagmamahal. At siguro may isa pang practical consideration na yung mga tagapagmana ng mga matatandang bahay, ang tagal bago nila malaman kung sino talaga magmamana nun. Kaya walang gumagastos para ito i-maintain, i-repair, dahil baka hindi naman niya manahin. Palagi ko, pag pinagsama-sama yung mga yan ang dahilan kung ba't hindi natin aalagaan ang mga luma nating bahay na ang katotohanan lang ay napakahalaga at dapat ingatan. Kasi ang architecture is one of the highest testimonies of a civilization. Iyan ang nagpapatotoo ng taas ng antas ng isang kabihasnan. Kaya dapat pahalagahan yung na-achieve na ng ating mga ninuno in terms of architecture. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!